Tingnan niyo sabi dun sa 1, Kapitulo 10. John chapter 10. Yeah, 25. Sinagot sila ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, hindi kayo nagsisampalataya, ang mga gawang ginawa ko sa pangalan ng aking Ama ay siya nagpapatuto sa akin. 26. Dapat hindi kayo nagsisampalataya sapagkat hindi kayo sa aking tupa. Verse 27. Dinirinig ng aking tupa ang aking dinig, at sila'y aking nakikilala. Sino na kinikilala ng Panginoon? Yung lumirinig sa Kanya. Okay? At saka sila'y nagsisusunod sa akin. Sino yung tupa ng Panginoon? Yung dumirinig sa Kanya at sumusunod sa Kanya. Okay? Ano gagawin ng Panginoon? Doon sa dumirinig sa Kanya, sumusunod sa Kanya. Verse 28. At sila'y bibigyan ko ng walang hanggang buhay. Okay? At kailanman, sabi niya, hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Kita niya? Yun ang naramdaman ni David eh. Kinukukuk na siya ng buong bayan, ng buong bansa, no? Maraming bansa. Pero hindi siya natakot. Ano magagawa sa akin ng tao? Meron akong ano? Jesus. Meron akong Diyos na aking kakampi. At sa atin, sa panahon natin ngayon, sa New Testament time, sino ang ating kakampi? Jesus. At hindi tayo niya pababayaan. Sabi ulit, no? At sila'y bibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanman hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sino man sa akin. Protektado tayo ni Jesus. Ano magagawa ng tao? At hindi lang si Jesus ang magpoprotekto tayo sa atin, kung tayo kanya ng iglesia o kung tayo kanyang alaga. 29. Ang aking Ama nasa kanila'y nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa kamay ng Ama. Nakita niyan? Yun rin ang naramdaman ni David. Kakampi niya ang Diyos, kakampi niya si Jesus. Hindi siya mapupugkog ninuman. Tayo mga naandito sa Church of Christ. Diba? Kakampi natin si Jesus. Hindi niya papayagan na tayo ay manipol at kakampi rin natin ang Diyos. Wala dito. Okay. Kakampi natin ang Diyos, no? Si Jesus at ang Diyos ang magtutulong upang tayo ay protection. Nakakata niyan? Manatili tayo, dumirinig at sumusunod sa Kanya. Pero kung hindi na tayo dumirinig at sumusunod, aasama ba tayo? Aasama ba natin? Protection na tayo. Ang problema kasi nasa atin pag yung maganda na ang buhay, nakalimutan na si Jesus, nakalimutan ng God, pero pag nagigipit, ang unang tinatawag si God, tinatawag si Jesus, diba? Pero sabi ng ating Panginoon Kristo, gusto mo ng protection, dalawa lang gagawin mo, makinig at sumunod sa akin. Nakakata niya, gusto natin yung protection tayo, tapos may sinabi si Kristo, ayaw natin pakinggan. May pinasusunod si Kristo, ayaw natin sundin. Diba? Ganun rin sa mga magulang, diba? Oo. Sumusunod ka at nakikinig, natural. Gusto ka ng magulang mo. No? Kaya nga yung ibang mga kapatid mo na, kasi parang spoiled yung parang siya na lang. Diba? Kasi ikaw sumusunod. Yung hindi sumusunod, pinababayaran ng magulang kasi ayaw lang sumunod. Ganun ang Diyos. Sumunod ka, makinig ka, at sumunod sa Kanya. Okay? Yan, nagigaya sa harap ng ating mga mata, ito ay araw ng ginawa ng Panginoon, tayo magala at ating katuwa. Okay. Verse 25 lang po yan, hindi 125, Dumami yung ating Okay, 25-29. Sabi po rito, at ito na yung katapusan ng ating babasahin, sabi,
Magligtas kayo ngayon, isinasama namin sa iyo, O Panginoon. O Panginoon, isinasama namin sa iyo, magsuko kayo ng kaginhawahan. Mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon. O, kanina yan. Natandaan niyo, yan yung pinagsisigawan ng mga tao nung pumasok si Kristo sa Jerusalem. Yung tinatawag yung triumphal entry. Yung, yung sineselebrate ng mga Catholic na Palm Sunday. Diba? Ano yung sinisigaw ng mga tao? Ito. Mapalad. Hosanna. Diba? Sakay tayo sa asan. Mapalad ang ano. Ito yung mismong sinasabi ng doon. Ano? Sabi ng mapalad ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. So dito makikita natin itong Psalm 180. No? Bagamat ito yung experience ni David dito sa Old Testament, lahat ng binabanggit niya ay may kinalaman sa gagawin ng Panginoong Jesus dito sa New Testament. Natin yan? Masaya, mapalad at siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon, aming pinupuri kayo mula sa bahay ng Panginoon. Ano yung bahay ng Panginoon? Church yun, diba? Ang Panginoon ay Diyos at binigyan niya kami ng liwanag. O, sino ang liwanag? Ha? Sino ang liwanag? Si Kristo, diba? Isaiah 61. Okay? Sabi ron, sabi ron, ang Panginoon Diyos ay binigyan kami ng liwanag. Talian ninyo ang hain ng panali sa makatuwid bagay sa mga tila sungay ng dambana. Ikaw ay aking Diyos at magpapasalamat ako sa iyo. Ikaw ay aking Diyos, aking ipagbubunyi ka. O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ang magpakailan. Bakit sinabi ni David na ang kagandahang loob ng Diyos ay magpakailanman sa kanya? Bakit sinabi ni David? Sapagkat naramdaman niya sa buong buhay niya, magkawat paminsan-minsan ay pinapalo siya ng Diyos. Ang Diyos ay kakampi niya, hindi siya pinabayaan at tinulungan. At ganoon rin po tayo. Kung tayo mananatiling tapat sa Panginoon, yun rin po ang ipararamdam sa atin ng Panginoon. Ipararamdam sa atin, Panginoon, na siya'y sumasa ating palagi hanggang sa katapusan ng sabi. At hindi niya tayo. So, yun po yung Psalm 108. Kaya kita nyo, isang talata lang binanggit dito, pero naintindihan naman ito yung mismong experience David na meron siyang Diyos na kanyang kakampi. At sana yun rin po maramdaman natin. Meron Diyos tayong kakampi, anong magagawa sa atin ng mga chismoso? Nakasalamat.